Patuloy ang pag-aagawan ng bansang China at India hanggang magkaroon sila ng pansamantalang kasunduan na tinawag na Line of Actual Control. Subalit patuloy pa rin ang away dahil sa umano'y paulit-ulit na paglabag sa kasunduan hanggang sa... Ayan mga utol, no? Papakita ko lang sa inyo, no? Papakita ko lang sa inyo. Noon pa man, no? Itong Tibet. Dapat ito isang nasyon na. Dapat ito isang country. Pero ito po ay nasakop ng China. Okay? So nawala sila talaga sa mapa. So naging China lang talaga sila. So supposedly, dapat pwede itong maging country. Okay? Pero nung panahon yata nung ni Mao Zedong, kung hindi ako nagkakamali, yung revolution na yon, doon yun tuluyan nilang sakop itong Tibet. Okay? So China na po ito, itong mga bahagi na ito. Yan. Kaya ganun kalaki na ang China. So hanggang ngayon, doon sa mga bahay nilang bansa, including India nga, meron talaga silang border dispute, no? Kahit sa Russia, meron silang hindi pagkakasundo. Pero syempre, dahil malalakas na nasyon at etong India nga ay pumapalag sa kanila, talagang nagkakasundo sila na wag na lang ituloy. Kumbaga, parang ganon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung initan, yung iringan nila dahil meron nga silang isang border na pinag-aagawan. Okay? Yung mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. I shall say na napakaganda ng topic natin ngayon mga utol dahil malilinawan talaga tayo dito. At tungkol pa rin sa dispute o sa sigalot natin with China dahil sa West Philippine Sea. At ito ang title mga utol. Bakit nga ba sa Pilipinas kumakampi ang mga malalakas na bansa at hindi sa China? Oo nga naman, dahil mas malakas ang China, pwede naman doon sila kumampi. Okay, mula ito kay Kasaysayang Pinoy, pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Game na, alamin na natin to. Ang bansang China ay kilala na pagdating sa pagiging bully at pakikipagtalo nito sa mga kalapit niyang bansa pagdating sa agawan ng teritoryo. Hanggang ngayon ay hindi pa din natatapos ang hidwaan sa pagitan ng China at ng India kasama din ang Taiwan sa kabilang panig. Siyempre, hindi din ligtas ang Pilipinas at nais angkinin ng China ang buong South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Kung marami ang nagiging kaaway ng China ng mga bansa dahil sa tila pambubuli nito, malamang ang magiging mga kakampi niya ay mga bansang katulad din niyang bully, ang North Korea, Russia at ang Pakistan. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan ng mga bansang ito kaya tila sumasang-ayon sila sa China ay kagagawan umano ng Amerika. Ito'y dahil sa tila pangingialam ng Estados Unidos sa mga hakbang ng China laban sa mga bansang nakapaligid dito at sa mga teritoryong pilit na inaangkin ng China. Tila ang Amerika umano ang nakapagpapagulo ng lahat at parang binubuhusan pa ng Amerika ang isang tila apoy upang mas lalo pang magliyab. Una na ring sinabi ng Amerika na pinangangatawanan lamang nila ang kanilang sinumpaang tungkuling pangkapayapaan noon pa man kaya kailangan nilang makialam. Tungkulin na may kinalaman sa kapayapaan sa karagatan, partikular na sa kapayapaan pagdating sa pakikipagkalakalan. Subalit kahit saang bagay tignan, pagdating sa pangaagaw ng teritoryo ng China na walang sapat na basehan, wala kahit na isang bansa ang kakampi sa kanila. Sino nga bang nais na makipagtulungan sa isang bansang bigla na lamang nangaangki ng mga teritoryong hindi naman sa kanila, kagaya na lamang ng West Philippine Sea? Kaya mga utol, bago tayo magpatuloy, kung mapapansin ninyo, ang kakampi lamang talaga, kung sakali man na mauwi ito sa malakihang gulo, ang kakampi lamang dito sa China, palagay ko, yung mga may common interest at may mga galit sa United States of America. At bakit nga ba sila nagagalit? Oo, at pala, lagi yan. Oo, totoo yun, Parang pinapakialaman na ng United States of America yung halos galaw ng buong mundo, yung mga bansa, Kasi, syempre, gusto nilang ipanatilihin yung kanilang global domination, yung global superpower nila. Yung pinakamalakas na bansa, gusto ng Amerika na manatili sila doon. Ngunit, in a manner, maganda rin naman kasi napapanatili nito yung seguridad ng kapayapaan ng mundo. Dahil sila pa rin na nananatili sa number one, yung mga bansang medyo may tagilid na pag-iisip, napipigilan gumawa ng mga maling hakbang. Okay? O sige, isipin nyo nga, China ang maging number one global superpower. Ano kaya mangyayari?
Okay, yung hindi pa nga sila yung number one, tingnan nyo naman paano bulihin yung malilit na bansa. And let alone, yung mga kapitbahay nilang bansa mismo, doon sa mga borders nila, ay may dispute to. Yung Bhutan, yung India, walang katapusang pangaagaw ng teritoryo. So, ano ang kasunod kung sakaling China ang magiging pinakamalakas na bansa sa buong mundo kung wala ang United States of America? Kung walang hahadlang sa kanila, anong mangyayari kaya? So sa akin, dun ako sa lesser evil, totoo naman yun. Tuso ang Amerika. Talagang lagi yung may common interest o lagi yung merong beneficial palagi sa kanila. Yung pagtulong nila, pwede yun. Pero sa isang banda naman, nakakatulong naman sila sa ekonomiya ng isang bansa at unang-una, hindi nila sinasakop. Sinasakop ba tayo ng Amerika ngayon? Sa ngayon, wag na naalisin na natin yung istorya, yung history, yung kasaysayan, di ba? Kung saan nagpapalawak sila dati. Pero ngayon, doon na ako sa Amerika. Lesser evil, kumbaga. Okay, mga utol? Di ba? Tuloy na natin, ha? Ang Russia, North Korea at Myanmar ay sinisisi rin ng Amerika dahil sa tila pagpapalala umano ng Amerika sa tensyon sa pagitan ng mga bansa sa Asia. Bukod sa 3 bansa pa na ito, 10 bansa pa ang nagpakita ng suporta sa China, kaugnay naman sa muling pagbabalik ng Taiwan sa China. Ayon sa mga bansang ito, dapat lang umano na makabalik ang Taiwan sa China dahil noon pa man ay parte lamang ito ng China. Kahit ang bansang Pakistan ay nasa panig din ng China. Naniniwala din kasi ang Pakistan sa ipinaglalaban ng China na One China policy. Mas pinipili ng maraming mga malalakas na bansa ang magbigay ng suporta sa Pilipinas lalong-lalo na ang mga bansang nasa Asia na kilalang hindi din magandang pakikitungo sa China. Una na riyan ang India. Ang bansang India at China ay kapwa naniniwalang pareho silang may karapatan sa ilang bahagi ng teritoryong kanika nilang nasasakupan. Ayon sa China, ang Arunachal Pradesh na bahagi ng India ay parte ng timog bahagi ng Tibet na isang rehiyon sa China. Habang git naman ng India na ang Aksai Chin na teritoryo ng China ay parte ng Ladakh na isang rehiyon sa India. Suma total, nasa halos 120 square kilometers ang sukat ng kabuuang lupa ang kanilang pinag-aagawan. Patuloy ang pag-aagawan ng bansang China at India hanggang magkaroon sila ng pansamantalang kasunduan na tinawag na Line of Actual Control. Subalit patuloy pa rin ang away dahil sa umunoy pa ulit-ulit na paglabag sa kasunduan hanggang sa... Ayan mga utol, no? Papakita ko lang sa inyo, no? Noon pa man, no? Etong Tibet. Dapat ito isang nasyon na. Dapat ito isang country. Pero ito po ay nasakop ng China. Okay? So nawala sila talaga sa mapa. So naging China lang talaga sila. So supposedly, dapat pwede itong maging country. Okay? Pero nung panahon yata nung ni Mao Zedong, kung hindi ako nagkakamali, yung revolution na yon, doon yung tuluyan nilang sakop itong Tibet. Okay, so China na po itong mga bahagi na ito. Yan. Kaya ganun kalaki na ang China. So hanggang ngayon, doon sa mga bahay nilang bansa, including India nga, meron talaga silang border dispute, no? Kahit sa Russia, meron silang hindi pagkakasundo. Pero syempre, dahil malalakas na nasyon at etong India nga ay pumapalag sa kanila, talagang nagkakasundo sila na wag na lang ituloy. Kumbaga, parang ganon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung initan, yung iringan nila dahil meron nga silang isang border na pinag-aagawan. Okay? Yung tinalakay ni Kasaysayang Pinoy, kani-kanina lang. Magkaroon sila ng pansamantalang kasunduan na tinawag na Line of Actual Control. Subalit patuloy pa rin ang away dahil sa umunoy pa ulit-ulit na paglabag sa kasunduan. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang away ng dalawang bansa. Sa katunayan, sa bagong standard map na inilabas ng China na 10-dash line, isa din ng India sa hindi pumapor dito dahil sa muli na namang pagsama ng China ng ilang teritoryo sa kanilang mapa na bahagi ng India. Alam mo? Bukod sa India, isa pa sa pinakamalakas na bansa ngayon ang nasa panig din ng Pilipinas ay ang bansang Japan. Ito ay dahil na din sa hindi pagkakasundo ng mga Hapon at Inchik kaugnay din sa pag-aangkin ng China ng ilang bahagi ng teritoryo ng Japan. Ang Senkaku Island ay parte ng Japan na kontrolado nito noon pang taong 1895.
Ang islang ito ay pag-aari ng mga pribadong Hapones. Sa loob ng 100 taon, nagsimula itong angkinin ng China noong pang 1970s. Mas lalong tumaas ang tensyon noong taong 2012 nang bilhin ng gobyerno ng Japan ang 3 sa pinag-aagawang mga isla mula sa pribadong nagmamay-ari ng mga ito. Ang islang ito ay maaaring malaki ang maging tulong sa ekonomiya ng bansa. Mayaman kasi ito sa mga yamang dagat at malaki ang potensyal ng pagkakaroon ng langis at natural gas reservoir. Parehong mga utol, no? Yan Senkaku Island, napilit ring inaagaw. So sa madalit sabi, mga utol, hindi lamang naman talaga, alam naman natin lahat yun. Hindi lang tayo ang inaagawan ng teritoryo ng China. Kasi nga, gusto nilang sakupin yung halos kabuuan ng South China Sea. Ang problema, sa atin kasi, ang lagay natin, napakalayo natin doon sa mainland China. Anin ko pa, pwede talagang magkaroon ng dispute itong Vietnam, itong Taiwan, at South Korea at saka itong Japan kasi magkakatabi sila. Pwede talaga mangyari sa kanila pero yung sa atin talaga mula sa China, teka lang, hanapin nga natin. So, South China Sea, no? Para makita lang natin yung kung gaano tayo kalayo, di ba mga utol? Para makita lamang natin. Ayan mga utol, no? So, yung mainland China. Eto tayo kalayo, no? Napakalaki niyan. Inaangkin nila. Alin, etong mga to, ayan yung Taiwan, nandito bahagi, hindi natin makita yung Japan. So, yun nandyan bahagi yung Japan, halos katabi lang rin ng Taiwan. So, pwede talaga magkaroon sila ng border dispute dahil meron ng sigalot dyan sa mga karagatan dahil magkakalapit lang sila, di ba? Ito yung Hainan, nandito yung Paracel Islands, pwede talaga. Tayo, napakalayo nung Spratly Islands para sa kanila. And may mga claims pa rin yung ibang bansa pero para i-claim ng China yung ganung kalayo, di ba? Doon talaga napakalakas ng laban natin dahil doon mga utol. Pero dahil nga iginigi talaga ng China yung sa kanila, di wala na tayong magagawa kundi ipaglaban ang ating karapatan. Okay? So balikan na natin ang ating so Senkaku Island tayo sa Japan at sa China. Ito yung dispute nila. So anong masasabi nyo dyan, di ba? Balikan lang natin konti para mas malinaw tayo. Laki ang potensyal ng pagkakaroon ng langis at natural gas reservoir. Parehong pasok sa EEZ o Exclusive Economic Zone ng 200 nautical miles ng Japan at China. Subalit nag-overlap ang sukat na ito dahil ang dagat na naghihiwalay sa pagitan ng China at Japan ay 360 nautical miles lamang. Yan yung sinasabi ko. Talagang posible na talagang magkaroon ng agawan o dispute sa teritoryo dahil parehas pasok sa kanilang exclusive economic zone. Ang layo doon sa bahagi natin sa China, mainland China and Pilipinas. Ang sinasakop nila yung Spratly kasama ang Scarborough Shoal na napakalayo sa kanila. More or less mga 400 to 500 nautical miles. So dapat hindi talaga nagiging usapin yun. Ito, pwede talaga maging usapin kasi pasok sa exclusive economic zone ng parehong bansa. Talagang magkakaproblema. Ang ano na lang talaga dito, kung sino yung totoong merong historical claims. Diyan yung dapat mga pinagtatalunan na pwede talagang pagtalunan. Pero yung sa atin sa Pilipinas, di ba? Jackass naman masyado. Sobra naman sila. Okay, yun yung sinasabi ko mga utol. Talagang malaking tsansa na may dispute kasi nga, halos pasok sa parehas na exclusive economic zone. Sino nga ba magmay-ari? O ngayon, dahil ang Japan ang mas may matibay na claim, lahat ng pumapasok ng mga barko ng China dito, talagang binubunggo nila, iniipit nila, tinataboy talaga nila. Pero ang matindi dito sa Pilipinas, sa Spratly Island, sa West Philippine Sea, tayo ang tinataboy ng China. So kabaliktaran mga utol, di ba? Tuloy na natin. April 2014, isiniwalat ni Barack Obama na ang naturang pinag-aagawang teritoryo ay nasa ilalim ng US-Japan Security Treaty. Matatandaan kasi na nasakop noon ng Amerika ang ilang bahagi ng Japan, kabilang na nga dito ang Senkaku Island. Subalit ayaw makialam ng Amerika sa hidwaan ng dalawang bansa dahil baka pati sila ay madamay. Sa kasalukuyan ay wala pa ding formal na kasunduan kung kanino ba talaga ang bahaging iyon ng karagatan. Pero ang parehong kampo ay kapwa naghahanda sa posibleng mangyari sa hidwaan. Maaaring nasa ating panig din ang Taiwan dahil na rin sa pilit na pang-uukupa dito ng China. Mas malala ang nais ng China sa bansang ito dahil ayon sa China, ang bansang Taiwan ay dating probinsya lamang ng China na nagsarili. Subalit ngayon,
Nais na ng China na ibalik na ito sa ilalim ng kanilang republika. Hindi naman sangayon dito ang maraming mga Taiwanese. Kasalukuyang suportado din ng Amerika ang Taiwan, kaya naman nahihirapan ang bansang China sa kanilang pagnanais. Sa maniwala kayo sa hindi, akin ang nabanggit na ang Russia at China ay kilalang magkaalyansang bansa noon pa man. Sa kabila ng maraming kasunduang pinirmahan sa pagitan ng mga bansang China at Russia, pinipilit pa rin ng China na ang halos 160 square kilometers na bahagi ng Russia ay kanila. Ito ay kahit noong unang panahon pa man ay tinalo na ng bansang China ang Russia at napagkasunduan na rin na sa Russia mapupunta ang naturang teritoryo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pwedeng malinaw na pagbabago sa naturang iringan. Hindi din pala tayo nakakasiguro kung saang panig talaga si Putin. At eto pa, nagkaroon din ng iringan pagdating sa border o hangganan ng North Korea at China. Sa pagitan ng kanilang mga border ay ang Yalu at Tumen River na may mga islang walang nakatira. Hanggang sa kasalukuyan, nagtatalo pa din ang dalawang bansa kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari sa mga islang ito. Isa pa sa pinag-aagawan nila ay ang isang aktibong bulkan, ang Pike 2 Mountain. Noong taong 1963 ay nagkaroon ng lihim na kasunduan ng dalawang bansa, subalit sa ngayon ang naturang kasunduan ay wala nang bisa. Sa pagkakataong ito, baka nagkaroon na din ng lamat ang relasyon sa pagitan ng China at North Korea. Kilala din ang South Korea bilang isang bansang may magandang ekonomiya. Nagkaroon sila ng overlapping air defense identification zone. Ito ay mula sa Socotra Rock sa Yellow Sea na umunay nagtatakda sa hangganan ng kanilang air defense identification zone. Subalit ang Socotra Rock ay isa lamang bato na nakalubog sa dagat at wala itong kinalaman sa hangganan ng teritoryo ng bawat bansa. Pero ang South Korea ay nagtayo na ng helipad sa batong ito at ginamit upang mai-extend ang kanilang air defense identification zone. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang agawan ng dalawang bansa sa batong ito. Nangako ang US Secretary of Defense kay Pangulong Marcos Jr. na tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at dadagdagan ang interoperability ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Teka lang tingnan nyo mga utol, no? Yung problema ng China, no, sa agawan ng teritoryo, lalong-lalo na doon sa mga katabit mismo nila, no, yung border lang. Kagaya doon sa Korea, talagang border lamang, katulad rin sa Russia, border lang rin at kaparehas din sa India. So lahat 'yon ay may dispute sila sa border. Okay? So doon naman sa karagatan, doon sa South Korea, talagang yun nga yung sinasabi ko magkakatabi kasi sila masyado. So, malaki talagang tsansa na magkaroon sila ng dispute sa teritoryo sa katubigan kasi pare-parehas pasok sa kanilang exclusive economic zone. Uulitin ko lamang, yung sa Pilipinas, ubod ng layo sa kanila. Yun na lang yun, mga utol. Doon pa lang, alam yung atin na yung lugar, di ba? Na inaagaw lang nitong mga Chekwa na ito. Okay? So, tuloy na natin. So, kaya yun, isa yun sa mga dahilan. At saka, nasa panig tayo ng tama. Tayo yung tama sa itinakda ng international law, yun siguro isa sa mga dahilan kung bakit kumakampi sa atin ang mas nakararaming bansa. Okay? Ang diin pa ni Lloyd sa Pangulo na higit pa sa pagkakaibigan ng relasyon at alyansa ng dalawang bansa dahil para naaniya silang pamilya na naghahangad ng malaya at bukas na Indo-Pacific para sa kaunlaran ng dalawang bansa at ng buong rehiyon. Tandaan din natin na ang mga bansang Iran at Russia ay pawang mga miyembro din ng United Nations dahil kung sakaling kampihan nila ang isang bansang nagpasimula ng digmaan, ay nangangahulugan ito ng pagsuway sa kasunduan na kanilang pinirmahan na napapaloob sa United Nations. Isang napakawalang kabuluhang gyera nito para sa Russia at Iran kung pag-aaksahin nila ito ng oras at effort. Kumakampi ang malalakas na bansa sa Pilipinas malamang dahil sa hindi din sila pabor sa ginagawa ng China o maaaring mayroon ding mga issue kaugnay sa teritoryo ang hindi pa din natutuldukan sa pagitan ng China at ng mga bansang ito. Bukod dito, marami din naman kasing mga bansa ang tila nakakahalata na hindi na tama ang ginagawa ng China sa tila pambubuli nito sa ibang mga bansa. Makuha lamang ang kanilang nais. Mga unol, yun naman talaga dahilan Kaya tayo kinakampihan, yung moral, kumbaga. Yung moral. Wala nang moral halos yung ginagawa ng China. So, hindi lang naman tayong inaagawan. Alam nila, basta kaya nila. Kita mo na ipagkasundo sila sa Russia kasi alam nila hindi nila kaya. Na ipagkasundo sila sa India kasi alam nila hindi nila kaya. Pero,
may mga creeping invasion silang ginagawa. Yung parang ginagapang nila unti-unti. Ganun ang diskarte nila. Okay? Kaya lang, number 1 talaga ang United States of America na handang pumigil sa kung anumang masamang binabalak nitong bansa na ito. China. So anong masasabi nyo mga utol? Pa-comment na lang. Ituloy na muna natin. Kampihan naman ng ibang mga bansa ang China marahil ay dahil ang mga bansang ito ay may lihim na galit sa mga bansang ayaw din sa China o di kay malaki ang pakinabang nila sa China lalo na sa ekonomiya kaya hindi din nila ito basta-basta maiwanan. Matatandaan din na pumanig sa atin ang bansang UK at Canada pagdating sa tila pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Binigyan nila tayo ng suporta dahil ayon sa kanila, nababahala na sila sa mapanganib at unprofessional na asal ng mga Chinese sa South China Sea at mananatiling buo ang kanilang suporta sa Pilipinas sa paggiit nito ng soberanya sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Australian Ambassador to the Philippines habang sinabi din ng Defense Department ng Amerika na kabalikat sila sa paggiit ng mga karapatan ng Pilipinas sa South China Sea. Malaking bagay para sa Philippine Coast Guard ang suporta ng US, Australia at ng Canada. Kaya mga utol, no? Para lamang sa karagdagan, ganito yan eh. So meron tayong Mutual Defense Treaty with US. Kung sakali maipagbakbakan tayo sa China, kasali ang US, automatic. Pag sumali ang US, kasali ang NATO. Yung North Atlantic Treaty Organization. Ito yung military coalition. Okay, mga utol, so mga NATO na bansa. And nagpakita na rin ng suporta ang EU, yung European Union, France, at kung ano-ano pa, Germany. So sobrang dami nating magiging kakampi sa laban ito. Sabi nga ng mga eksperto, ito nga daw South China Sea, itong Indo-Pacific region, ang magmimit siya ng digmaang pandaigdig at hindi ako kume-question doon. Malaki talagang posibilidad na dito mag-meet siya ang digmaang pandaigdig. So ano masasabi niyo mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyo. Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles on behalf of the Real Salpray Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.